Ayan guys, so first day of seminar. Ito yung aming topic. Ayan guys, ang aming venue. Oh, maganda yung aming venue. Yun yung aking mga ka-participants. Ayan guys, punta doon. Wala pa yung iba mga participants dito sa harap namin. O, isa pa sila pa lang. Ayan guys. Natural Resources Management from the UP Open University. Now, so please, let's all welcome po Miss Nina Cheryl Hiron. Thank you. Good morning po. Good morning. Galing ako ng Rizal kahapon, so happy po ako to be here kasi taga-Kalawan, Laguna lang po ako. So may reason po ako para umuwi ng Laguna agad-agad. Opo. So kamusta po? I see familiar faces and most of you po ay ngayon ko lang po ma-meet. So po ito one way, ito po ay magiging two-way activity. And later, magkakaroon po tayo ng ride shop. Okay? Okay po ba sa inyo? Thumbs up nga po. Kung okay po, maliwanag. So, ganun po. Ako of SSOP. Okay? Ito, dito lang po, iikot yung ating diskusyon. SSOP 8 conditions. So, ito yung topic outline natin. Simula sa safety of water, condition and cleanliness of FCS or food contact surfaces, prevention of cross-contamination, maintenance of hand washing and hand sanitizing and toilet facilities, protection from adulterants, labeling, storage, and use of toxic compounds, employee health conditions, and exclusion of pests. Doon lang iikot yung diskusyon. Kaya, importante, mapapansin nyo, ito yung mga na-discuss nyo po during the GMP training workshop. Ito rin po yun. So, ngayon, i-discuss na po ulit natin sila dahil alam niyo po, ang SSOP ay prerequisite program. Ibig sabihin, kaakibat po siya ng good manufacturing practices na isa pa pong prerequisite program para dun sa susunod ninyo siguro i-discuss later, yung HACCP. So, kailangan po may kaalaman kayo sa GMP bago tayo mag-SSOP. Hindi yung apat na to. To prevent food contamination, to maintain sanitary conditions in the food processing facilities, to meet regulatory compliance, and to protect kaninong health? Human health. To protect the health of everybody. Okay? So, you are in the food industry, default na kailangan protektahan ang kalusugan ng lahat. Kaya consumer ka, kaya ikaw yung manufacturer, may responsibilidad ka na protektahan ang kalusugan ng lahat. Okay po? So, yan ang dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng food safety and SSOP for that matter. So, balikan natin ng konti. Review tayo, no? Material, okay? Commonly called soil, dirt, filth, from production equipment and production areas. While sanitizing is the treatment of a clean surface with a sanitizing chemical like chlorine or chlorine bleach, physical agent to reduce microorganisms
SSOP. According to the US FDA Inspection Service or FCIS. Okay. Sabi dito, number 1, safety of water and ice supply. Number 2, condition and cleanliness of SCS or the food contact surfaces. Number 3, prevention of cross-contamination. Naalala nyo ang cross-contamination? Nag-workshop po ba kayo ng cross-contact? Yung salmonella? Yan, tandaan nyo pa. Okay, good. Maintenance of hand washing, hand sanitizing, and toilet facilities. Number 4. Number 5, protection from adulterants. Ano-ano ba yung mga adulterants na sinasabi? Ito po yung ating mga chemical hazards like pesticides, lubricants, fertilizers, etc. Cleaning chemicals, etc. And then, labeling, storage, and use of toxic chemicals. Number 6. And then, number 7, employees' health. Kasama pa na yun? Opo. And last but not the least, exclusion of pests. Okay, hopefully, wala tayong kasamang peste dito today. Ano po? Ano ibig sabihin? Pag potable. Naiinom. Tama po? Na malinis. Paano po natin ma-assure na yung tubig ay malinis? Play na po sa inyo. Pag halimbawa, 1 miligram ng asin, ikukunaw or kukunawin sa 1 litrong tubig. So, yun ay 1 ppm. 1 miligram ng solute will be dissolved in 1 liter of solvent. Yun ay 1 ppm. Okay? So, build up. Yung medyo madulas-dulas na yung inyong mga isda, malapit na yung mabilas. 15 to 25 ppm ang kailangan ninyo. And then, pag po kayo ay disinfecting rinse or hand dips, yun yung mga panggamit sa, actually ito nire-recommend namin sa mga utensils. Pambabad sa utensils. Ano ba? 20 to 50 ppm. Yung isang takip sa soil. So, yun po yun. Anyway, kung kayo po ay may konting pondo para po sa mga test strips, pwede rin po tayong gumamit ng mga test strips. So, ito, isang example, Mercocon test strips or chlorine test strips pag magte-test po kayo ng chlorine concentration pang-sanitize. So, yung iba gumagamit, yung iba hindi. Okay lang po yun. I think you will be provided with a copy of this. Tama po? Contact surfaces. So again, anything that comes in contact with your food is a food contact surface. So, i-consider nyo lahat yan. Utensils, working table, kahit yung inyong mga PPEs, aprons, and ano pa? And then, tanggalin lahat ng dumi, physical removal of dirt, filth, and then scrub with water and detergent. Apply enough soap. Yan. Ano ginagamit yung soap? Liquid, powder, dishwashing. So, depende po sa inyo. Although, advisable na huwag gumamit ng powder. Powder detergent kasi hindi po siya, hindi po siya so, depende po yun sa inyo. And then, yung daw, hand sanitizer ay mas maganda kung unscented, pati yung sabon. Kasi humahawa din po yung amoy doon sa produkto. Okay? Lalo na kung sensitive po yung pagkain. Okay, now we move on to the next. Protection of packaging and food contact surface from chemical adulteration. Paghugas ng kamay.
Gagawa kayo ng SSOP manual. Ilalagay nyo palagi yan, hand washing. One of the PRPs, prerequisite programs po. Lalo na kung maghahasip kayo, ilalagay nyo po kasi kung ano yung mga possible programs na pwedeng maka-eliminate ng isang hazard. And one of the hazards na sinasabi natin kanina pa, yung mga pathogenic microorganisms or biological hazards, yung paghugas pa lang ng kamay, pwede na po siya doon ma-eliminate. Okay, so i-include nyo yung hand washing po sa SSOP nyo. Okay? May food, may pagkain. Kaya nga po bawal kumain sa loob ng planta. Diba? Kasi may mga mumu tayo na nalalaglag. Yung mga food particles na hindi natin nakikita, pero yun po ay naamoy ng milya-milya ng mga peste. Oo. So, nakikita po yun ng mga pests and they attract pests. Kaya bawal po kumain sa loob ng planta. So, we have food, we have shelter, and we have water. So, if you deprive them of the three, wala kayong peste. Alisin niyo yung tatlong yon, wala kayong peste. Okay? Eh, paano kung meron na? So, anong gagawin? Yeah. So, meron tayong mga preventive and corrective measures. Preventive, yung screening. Paglalagay po ng mga screened doors, screened windows. Yan. Ang tanong nyo naman, gano'ng kalaki po yung butas? Yung mga mesh size nyo. As long as hindi makapasok po yung mga insects. Alam nyo ba kung anong mesh size? Pwede nyo i-share? Ilang microns. So, yan po. Basta hindi kakasya yung mga insects. And then, remember the 4 Ds of pest control. Deny entry. Deny food, deny shelter, destroy. Kulang po yan. Deny food, deny shelter, deny water. Deny water. So, we have different types of pest control procedures. Pwedeng biological, chemical, and physical. So, pag sinabing biological, yung natural enemies. So, kung meron kayong peste na daga, eh, di lagyan nyo ng pusa, natural enemy. Meron mga natatrain daw na pusa. Lalabas po yun of an organization to direct and limit its actions in pursuit of long-term goals. So, policies should influence the overall tone and our high-level requirements for the organization. So, yan, may policies na tayo. After ng policy, meron na kayo dapat gagawin na SSOP plan. So, paano po yung paggawa ng SSOP plan? Yan. Considering the 8 key sanitation considerations, yan. So, safety of water, FCS, CC, hand washing, sanitizing, packaging and food contact surfaces from adulterants, labeling, storage, and use of toxic compounds, employee health, and exclusion of pests. Gagawa na po kayo. Ito po ay isang sample template po. Mamaya meron pa po akong mga ipapakitang templates. So, minimal lang po ito. Kumbaga, hindi po siya kompleto, pero at least meron po kayong mga ganito na mapigilan o maiwasan ang mga panganib. So, yun yung control measure nyo. And then, monitoring, ano ang mga pamamaraan sa pagsubaybay. Kailangan nyo po siyang i-monitor. Susubaybayan nyo po kung tama po yung inyong ginagawa, kung mali. So, and then, corrective measure, ano ang mga pamamaraan ng pagwawasto. Kung yun nga, nagkaroon kayo ng kapalpakan, nag-deviate, non-conform, anong gagawin ninyo? Ano yung corrective measure nyo? Sino ang gagawa? And ano po yung mga supporting document na kailangan nyo po doon sa inyong SSOP plan?